natin, partner, sa buong kapluan. Check your time. We got 24 minutes after 8 in the morning. Social yan. Monday. Naging tisoy bigla. Kainis. Ay, nagbukas yung Facebook page. Feeling mo mabuti ka. Sorry. O, ito pa rin po ang lihim ng liham sa number 106.7 Energy FM. Mangga mong sabing radyo. Sabihin mo, Energy. Good morning! Good morning. At partner, bago natin simulan to, may babati lang tayo, partner, no? Oo nga pala. Partner, binigay ko sa partner at napaka-importante nito dahil isa to sa dahilan kung bakit napakaganda ng umaga natin lagi. Kaya nga, diba? sandali wait. Good morning! Pag-greet naman po ng belated happy birthday! Happy birthday! Si Ma'am Rax ng clinic manager ng Pinasmile Dental Clinic. Happy birthday, madam! Happy birthday! Ma'am Raquel, galing nga kay friend. Yeah. Grace, thank you. Frenny! Ang lagay happy birthday na lang ba? Miss Rax? Miss Rax, alam mo na, hindi, busy tayo today. This week na wala. This coming Wednesday pala, no? Oo. Okay. Ayos. Sige. Ay, nako. Uy, panggaha. Siyempre naman sa lahat po ng mga nakaka-relate sa story natin. Ako, partner, ha? Ayaw niyang bigyan ng kung ano man yung naiwan ng kanyang asawa because ang sabi niya, siya yung legal na asawa. Dapat siya lang yung masusunod. Gusto ko lang itanong, etong mister niya ba, nag-iisang anak lang ba to? Hindi ko alam. Kasi baka mamaya gusto niya magparami. Bakit? Parami, hindi may anak sa labas. Di ba? Ito naman, para namang, ano naman ngayon? Gusto niya gumawa ng maraming lahi. Pero alam mo, partner, ang masakit dito, hindi alam ng asawa niya. Kumbaga parang tinago sa kanya. Well, actually, masakit sa part yun. Dahil lalo na, alam ng pamilya na lalaki, no? Oo, tapos yung asawa mismo, natakot tuloy ako bigla. Bakit? Bakit ko dinadama yung personal na buhay ko? Hindi, well, nakakatakot naman sa part ng mga babae pag ganyan nang nangyari. Kaya nga, syempre. Ano na, ikaw yung dehado. Oo, no? diba? Kapag batas sa pinag-usapan, meron ka naman ding laban dyan. Pero kung in-honor talaga hindi tayo magiging abogado. Nasa linya ngayon si... Ay! Hello! Hindi, pero kung totoo kung in-honor naman nung lalaki, nung mister mo, yung kanyang mga anak, at nasa kanila yung kumbaga nasa kanila yung surname, di ba? Walang magiging problema, meron silang makukuha. Pero sa ganito kasi sitwasyon, maintindihan naman natin tong si letter sender na ayaw niya munang, kumbaga, gusto niya man ng peace of mind. True. So, ayaw niyang bigyan ng hati yung mga anak niya sa labas. True. Pero ako, darating din yung time, no? Yung panahon na matatanggap din. Wala tayong magagawa So, true. Nandyan na yan Oo. Nandyan na. Ako feeling ko, partner, it's the anger that's speaking right now. Oo, yes. Yung kanyang emotions ay natural talagang at peak ngayon dahil syempre nawala ng asawa. Yes, no. Tapos nalaman mo may ganun palang kwento yung asawa mo na hindi mo nalalaman. Kung hindi pa siya mamatay, hindi mo malalaman. Nakakaloka, di ba? Lord! Bakit ka, Lord? Nakatingin siya. Kaya nga. Malas Kung ikaw yung nasa gantong sitwasyon, what will you do? Kung ako si letter sender, siguro sa galit at pagkabigla, maintindihan mo naman talaga na ayokong tanggapin. Hindi naman basta-basta kaagad na oy, okay, sige, hatian ko sila ng ating may naipon natin, naipundar natin. Kasi ang pinakamasakit sa part na to, yung alam ng pamilya mo pala, ng asawa mo na yung kalokohan na ginagawa niya. Pero kasi syempre, wag natin kakalimutan na ang pamilya ng asawa mo ay hindi mo pamilya. So kahit anong mangyari, partner, ang kakampihan nila ay yung kadugo nila. Ikaw kasi outsider ka. 'Di ba? Pero syempre 'di ba, napaka-unfair naman 'yon. Syempre, kasal kayo. Lahat naman ng bagay sa mundo unfair. Baka kumbaga, ang hirap kasing halukayin kung ano yung punot dulo ng story ng buhay nila. Pero sa nakikita ko ngayon, sa ganitong sitwasyon, mas mabuting pag-isipan mo mabuti. Dahil syempre kawawa rin naman yung batang naiiwan niya sa ibang dalawa, di ba? At hindi ko alam kung dalawa rin yung nanay. Dalawa nga din. Matulis din si Mr. Hoy! Igalang mo. Papalahi talaga, no? Papalawak ng apelido. Pero, paano lalawak? Dalawang babae. Hindi, syempre. DNA lang yung Ay, oo nga pala, DNA lang yung kakalat, pero yung apelido hindi kakalat. Malas mo, bro. Hoy! Dapat talaki.
Diba? Pero mas mabuting mga ganito, no? Hindi naman gagawin? tayo ekspertos pagdating sa mga ganyang legal, no? Mas mabuting kausapin niya muna yung magulang nung mga bata. Makipag-usap siya. Talaga, makikipagkita siya. Mag-usap kasi nandiyan nagka-bookingan eh. O syempre tatanungin na, bilang ikaw yung legal wife, tatanungin mo yung kamusta yung nanay mo, ano bang plano nyo? O pag-usapan lahat ng bagay, lahat ng mga problema na naaayos na sa pag-uusap eh. Naaayos yan. Alam mo, yung sinasabi mo ngayon, partner, ay gagawin niya ng isang kalmadong puso na. Oo. Yung makipag-usap. Pero kapag nandun ka sa sitwasyon na yun, Saliwa pa eh. hindi kaya. Hindi pa Alam mo, kaya. magbo-burst yung emotions nila, lalo na on the first night. Oo, Talagang naman natin. yung emosyon lahat, naku, talagang sasabog yung legal wife, lalo na Oo. pag nakita at nalaman niya na nandun yung dalawa. Kasi naku, may na-experience akong ganyan eh. May nakita na akong ganyan na talagang hindi tinanggap Okay. yung anak mga sa anak, labas. oo. Bata pa naman yun. Naawa nga ako Hindi eh. nabigyan Bata- ng Tsaka parte. yung- Talagang nag-hysterical yung mga anak. Oo. 'Di ba? At Tapos, yung nung nalaman niyang Doon mismo sa lamay nagkaroon ng Oo, problema. doon nila, oo. alam na nila na meron silang parang other family. Oo, Tapos, nung nandun na sa lamay, talaga nag-hysterical. Lahat ng kapatid, basta lahat ng nandun, Siyempre, nag-hysterical gagulo sila. yan. Kasi hindi nila matanggap na meron nga silang ibang kapatid sa labas. Eh, yung bata, yung kapatid, bata pa. Oo. Kaya naawa din naman ako dun sa part na yun. But anyways, hindi naman yan yung kwento. Oo. Pero Hindi na yung kwento nila. sa sitwasyon na kasi ganyan, sobrang, well, naiintindihan naman natin kayo bilang kayo mga babae napaka emotional, no? Yes. Naiintindihan natin magagalit. May puot at talagang, syempre, Oo. pagtataksil yan eh. Oo. Kung ano naman, naiintindihan naman natin. Wala tayong magagawa, deads na yung asawa mo. True. Ang tanging maitutulong mo lang nandito ay wag mo rin pabayaan sana yung mga bata na anak din ng mister mo yan eh. Dugo yan eh. Kung baga, hindi man responsibilidad na akuin mo lahat. Ha? Nakita mo ba yung Hindi ko mukha ko? sasabi akuin mo lahat. Pero kung binili ng mister mo, madadeds na, bigyan mo ng parte. Yung ano. Wala kang karapatan mag-request, Ay, no? di dadalawin ka. Nanloko ka. Mumultuhin ka Ganon. niyan. Sige, tingnan mo. Konsensya. Pero kung meron naman budget si mister na naipon. Well, ano to? Seaman? May Seaman, pera may yan. pera. May naipon yan. May naipon Oo. yan. Huwag mo pagdamot. Bigyan mo rin. Di rin. Pagkabigay mo ng ganyan, Tingnan mo muna, meron ba kayong written agreement? O meron ba siyang pinirmahan bago siya na deads, kinuha ni Lord? Pumunta Kasi kung ba- wala naman, at verbal lang, well, yun siguro. Kung merong, wala naman nakarinig kayong dalawa lang. Kung merong will ano tawag doon? Will testament ba yun? Yung last will and testament. Sana kung may ganon si mister. Hindi naman niya kasi akala madadead siya. Yun ang kasalanan niya. Oo. Nagpaka-sure siya. Oo. Nagpaka-ano siya. Ano tawag doon? Nagpakampante. Kampante siya. Oo. Girl, eto babae sa babae. Charot! Hindi, ano lang. Wala naman nakarinig Pero nun. dapat sana, Tsaka, alam mo girl, wag mo pakinggan si Jim. Masyado mabait yan. Makinig Ano, ka sa akin. Lindsay, tingnan mo. Yung nanay ba ng mga bata, yung dalawa, pumunta rin doon. Hindi, wala nang banggit sa Wala pa letter, rin siya no? naikwento sa Oo. akin eh. So, Wait, tawagan wag ko. yung, ilan na itong letter sender natin. Wag mong pagdiskitahan yung dalawa kasi yung dalawang bata, wala yung kinalaman. Magalit ka sana doon sa dalawang babae. Sa Pero bagay. kung nandyan, nagpunta yung dalawang, respetuhin din natin, pagbigyan mo. Respetuhin pa. Papayagan mo naman dumalaw. Hindi mo nga lang bibigyan ng mana. Ay! Diba? Hindi. Ikaw yung legal wife. Yes, ako po yung Oo, legal wife. naintindihan naman natin, pero daanan natin sa legal. Sige, naintindihan natin. Binili na ng asawa mo eh. May naiwan, alimbawa, may naiwan po yung mga asawa, hahatiin po ba natin sa mga naiwan, sa mga Ayan, anak? tanungin natin sila, yung mga pangga natin, kung kayo nasa sitwasyon na yun. Kung nga yung legal Oo. wife ba't tatanungin mo yung iba? Hindi. Girl, ganto. Maawa ka, mumultuhin ka. Sige, tingnan mo. Ay, wala naman magagawa yung multo. Tanda mo, yung pera, hindi madadala sa hukayan. Ay, di enjoy ko dito sa taas. Di ba? Sinasabi ko sa'yo, ikaw yung niloko, ipaglaban mo yung karapatan mo. Niloko ka pati yung mga pamilya. Ikaw yung mag-decide dahil ikaw yung legal wife. Di kung hindi niya sustentuhan, di yung pamilya naman ng asawa niya magsustento doon. Yun Di na siguro. pabayaan mo sila ng problema. Ganito, mag-usap na lang sila. Mag-usap sila ng pamilya ng lalaki at itong letter sender natin kung anong gagawin nila. Okay, kung ayaw naman niya, wag natin ipilit. Kung ayaw naman talaga na itong letter sender, for sure, yung family man ng lalaki, magbibigay ng suporta yan. Siguro. Pero alam mo, ngayon na wala na yung asawa mo at nalaman mo na, alam ng pamilya, yung panloloko sa'yo,
feeling ko naman, right mo yon kung gusto mong magpakalayo-layo, kung gusto mo kung ano man gawin mo doon sa maiiwan sa'yo ng asawa mo, right mo yan. May right ka doon. Ngayon, kung gusto mo silang burahin sa isip mo, by all means do it. Kasi ikaw yung ano dito, ikaw yung kumbaga nalugi. Oo. Di ba? Talo pero wala Oh, eh. that's Ay, magpasalamat ka na lang kasi ikaw ay nabuhay. Diba? Dahil nga doon sa aksidente niyan. Oo, tama. O diba, second life mo yan. Tama. Magpakabait ka. Nako, tapos binilin pa ng mister mo na bigyan mo ng Wala naman nakarinig. Tanda mo, the next attack will be the last. Ay, sorry. Hindi mo itadamay. Ay, hindi. Nakakaloka. Hindi, sinasabi ko lang, no. Kung Basta ano man ako, sinabi ko. Kung ano mang maging desisyon mo, girl, ipaglaban mo yan. Basta wag maramot. Oo. Okay lang. Niloko ka eh. Tulungan mo, mali mo, nag-aaral yung dalawang bata o hindi makapagkulang sa pinansyal o ikaw lang yung tanging Hindi mo paraan. problema yun. Para Hindi ikaw yung mabigyan ng asawa. sustento. Hindi mo problema yun. May nanay yun. Oo. At I'm sure ngayon, yun na mga nanay nun, may mga jowa na rin. Ano pala na, Diba? mga Julandis Morales at pala itong mga ito. Joke lang. Siyempre, nagkakatuwaan lang tayo dito. Pero alam mo, mag-decide ka kapag Desisyon pa rin yan. ano na, kalmado na yung utak mo, kalmado na yung puso mo. Kung kailangan mo magpakalayo-layo for a month or two, do it for yourself, for your wellness. Ano muna siguro ito, ang bottom line nito, magpahinga ka, magpakalayo ka, magbakasyon ka, para magkaroon ng peace of mind. And then pagkatapos nun, tsaka ka na mag-isip ng maayos kung ano bang dapat mong decision mo sa buhay. Hindi ko nga alam ko pwede naman yun, mag-request ka ng ilang araw na off kasi you are still grieving. Oo naman, oo. Diba? From, the Kumbaga, death of your husband. Oo, sa kanya na pag-usapan yung paghahatian na kung ano mang mana yan o kung ano mang ari-arian yan. Mamaya magulat ka, hindi lang dalawa yung anak ng asawa mo. Diba? So, saka na yan. Magpahinga muna ang iyong puso at mag-grieve ka muna. Yes. Respeto din naman natin, di ba? Oo. Kapag may naghabol sa mana at hindi ka pa nakaka-move on, tangkaban mo. Ay! Mali! Mali. Ano lang, yun na lang siguro. Maging kalmado ka muna. Maging kalmado. Ang puso at ang isip mo. Sige. Oy, teka lang, magbasa tayo ng konting-konti lang, partner. Go. Oo. Hello po sa mga nakikinig sa atin. Sabi po ni my friend Arch, just because she is entitled to everything, it doesn't mean that excluding his kids from receiving an inheritance is the right thing to do. Walang kinalaman ng mga anak sa naging pagkakamali ng ama. Yun, tama. Nadali mo, paring Arch. O ito, sabi ni Grace, Okay. sobra naman sakit pagos sa kaluluwa ang nararamdaman mo. Kasi niloko ka ng buong pamilya niya. Totoo na gusto mo din gumante sa ginawa nila pero wala na siya. Ang gawin mo na lang, move on at gawin mo ang tama. Kaya, ito yung isang magandang example na kapag buhay ka pa, wag kang gumawa ng kung ano mang kalokohan dahil pag namatay ka, magkakagulo pa yung mga maiiwan mo. Patay ka na nga, masakit ka pa sa ulo. Well, Diba? sa mga ganyan tao, alam mo, ayoko maging bias, no? Pero may mga ibang tao talaga na ganun talaga sila eh. May mga pagkakataon na ma-in love, magkaroon ng decision nyo yan. Sabagay. It's your choice. Ay! Mali! Hindi ka basta-basta mai-inlove lalo na pag may asawa ka. Kanya-kanya lang love story. Bahala Oo kayo nga. nyo. Sabi ko sa inyo. Sige. Sabi namin sa inyo, wala na makikinig sa atin. Itong dalawang tong gulo nito kausap. Ay, nako. Mamaya, teka, yung mga comment ninyo sa ating Facebook Live, babasahin po namin yan at huwag kayong alis, Pangga, dahil meron mo tayong babasahin na komento dito. Yes, sa mga nasa radyo po, magpapaalam po muna kami na kasama niyo po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ang inyong Jimbo Labog na Jimbo Lucis DJ. Ako po si Jimbo. At syempre naman, more music po muna tayo. Lipat po tayo dun sa ating digital space, Energy FM 1067. Pangga, tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy sa